Climax ng God Valley incident ipinakita na. Sa latest chapter nga ng manga nakita nating tinutukan ni Dragon ng barel sa muka itong commander niya para piliting pasakayin at iligtas itong mga natitirang sibilyan sa God Valley. Itong galit nga ni Dragon understandable knowing na in last chapter ipinakitang disappointed siya dahil sa akala niya hindi niya matagumpay na nailigtas itong batang Shanks. So sa scene nga na to dito natin makikita kung gaano pinaprioritize ni Dragon yung safety ng mga tao. Malamang sa malamang itong God Valley incident ang nagbigay ng trauma at motivation kay Dragon dahil sa daming ang inosenteng tao ang nasaksihan niyang namatay at wala man lang ginawa itong mga kasamahan niyang Marines para tulungan ang mga ito na supposedly trabaho naman talaga nila. Possible nga na ito yung nagtulak kay Dragon para umalis na sa hanay ng Marines. Sinumpa niya sa moment na to na pababagsakin niya ang world government at mga celestial dragons kaya bumuo siya later on ng grupo na Revolutionary Army. Bali isa nga lang yan sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis natin para sa mga kaganapan sa latest chapter ng manga na chapter 1165. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa pagtawag nila Garp at Roger sa mga kasamahan nila para i-assure ang mga ito na babalik sila mismo. At itong pagre-reveal nila sa isa't isa ng mga goal nila sa God Valley. Malinaw nga ang pinapamukha sa atin ni Oda na although magkakampi ngayon itong sila Garp at Roger para labanan si Sebek, still na hindi pa rin nila gusto ang isa't isa. Nagkataon lang talaga na wala ng choice. Dahil nga sa baka marami pang masaktan itong si Sebek, dalawa na nga silang gagawa ng paraan para talunin itong halimaw na to. Nakakatuwa nga na nagbigay rin ng intensyon itong sila Garp at Roger na i-undo daw yung nangyaring transformation kay Sebek. So this shows na kahit magkasalungat ng ginagawa sa buhay itong sila Garp at Roger, which is isang Marines at isang pirata, makikita nga nating similar pa rin sila. Parehas silang may mabubuting puso. Bukod nga sa laban nila Roger at Garp kay Sebek, hinighlights nga rin ni Oda sa chapter na to yung mga miyembro ng Rocks Pirates. Gaya nila Kaido at Big Mom na still nagbabangayan pa rin sa pag-agaw ni Kaido ng Devil Fruit kay Big Mom. Itong conversation nga nila patungkol sa pagbabanta nila sa isa't isa once na magkita ulit sila. This explains kung bakit sila nag-away sa muli nilang reunion during Wano Arc. Kung matatandaan nyo, ito nga yung moment na nahati nila yung kalangitan. Bukod nga sa kanila, ipinakita rin itong si Strusen na inaya ng umalis sa God Valley si Big Mom. Alam naman natin na later on, mananatili yung loyalty ni Strusen kay Big Mom. Sunod ngang ipinakita, itong si Silver Axe na nagmamadali ng umalis sa isla. Same as Whitebeard, na although maraming pwedeng maging rason para manatili siya at sumali sa laban nila Roger, hindi pa rin niya ginawa. Bakit? Dahil gaya nga ng sinabi ko sa mga recent videos natin, captain niya itong si Sebek. Meaning sentimental para sa kanya na labanan ito. Kumbaga imaginein nyo na lang si Luffy na nadome reverse. Tingin nyo ba kaya siyang labanan ni Zoro para patayin? Syempre hindi. Same as sa sitwasyon netong si Whitebeard. Hindi niya kayang patayin itong captain niya. Bali sa scene nga na to ni Whitebeard may ipinakita bagong karakter. At ito nga si Pologram, ang leader ng Polo Pirates. At dahil nga sa kamukhang kamukha niya si Marco, we assume na ito yung tatay niya. Bali dahil nga sa technically si Marco lang ang ipinapakilala sa kwento bilang right hand man netong si Whitebeard, mataas nga ang posibilidad na itong si Pologram pala talaga ang kauna-unahang kanang kamay ni Whitebeard. Nakita naman natin na capable din siya in battle. Bali meron pa ngang isang naghahanap kay Whitebeard. At ito nga si Stacy na busy sa pagkuha ng mga kayamanan. Nakaka-curious nga rin itong itsura ni Jill Bastard na ipinakitang may multo na kasama. Kamukhang kamukha nga ito ng mga multo ni Perona. So possible na siya ang may taglay ng Horo-Horo Nomi bago si Perona. At finally ipinakita nga itong si Golden Lion Shiki na siyang nag-announce na disbanded na daw itong
Rocks Pirates. Yes, dahil nga sa naposes na itong katawan ni Sebek, obviously nabuwag na itong Rocks Pirates. Ang ipinagtataka ko nga lang yung lack of highlights ng karakter ni Shiki sa God Valley incident na to. Dahil supposedly siya nga yung left hand man ni Sebek, meaning siya yung ikatlong pinakamalakas sa Rocks Pirates. Pero halos hindi nga siya nagpakita sa mga major fights. Wala ba siyang intensyon na tumulong o meron ba siyang hidden agenda? Dahil kung matatandaan nyo, siya nga rin yung naghagis ng bomba kila Whitebeard at Silver Axe during sa raid nila sa isang ampunan. Sana nga ma-explore pa yung information patungkol dito. Bali, ang huling scene nga ng chapter na to nakita natin yung pag-iyak ni Sebek. Ine-emphasize nga ni Oda sa moment na to yung depth ng karakter nila Garp at Roger. Nakita naman natin yung pagiging compassionate ni Garp sa kalagayan ni Sebek. Same as Roger na ipinakitang naluha pa bago siya umatake. Sa moment nga na to binibigyan tayo ng context clue ni Oda na may malalim na pinagsamahan itong sila Garp at Roger kay Sebek off-screen. Dahil hindi naman magiging ganito ka-emosyonal si Roger kung hindi niya gaanong nakakasalamuha itong si Sebek. Same as Garp na hindi rin magiging empathetic kay Sebek kung hindi niya ito makailang beses na nakakaharap. Meaning sa mga taong lumipas malamang sa malamang na makailang beses rin nilang nakaharap itong si Sebek. Sa part naman ng mga ataking ginamit nila Garp at Roger, ngayon pa nga lang natin nakita itong mga atake na to. Ibig sabihin, special attacks nila ang mga ito. Si Garp nga gumamit ng Infinitum Explosion. Dumami nga itong mga kamao niya na nakabalot ng armament at King's Haki. Makikita nga nating overflowing yung haki niya sa mga atake niyang to. Kung mapapansin nyo, very similar itong atake na to sa Gatling attack ni Luffy. Itong Jet Gatling nga yung ipinangtapos ni Luffy kay Rob Lucci. At itong Elephant Gatling naman ang nakita nating ginamit niya kay Kaido. Nakakatuwa lang na isipin na posibleng kay Garp pala nakuha ni Luffy itong ganitong klase ng atake. Itong si Roger naman gumamit ng finishing move na Ace God of Fire. Similar nga kay Garp overflowing din yung haki ng ataking to ni Roger. Obviously nire-reference ni Oda itong atake na to sa future son ni Roger na si Ace. Since alam naman nating makakakain si Ace ng Mera Mera no Mi na merong properties ng apoy. Or pwede rin naman na reference lang ito sa espada ni Roger since Ace rin naman yung pangalan neto. Ang naging resulta nga ng mga atake nila Garp at Roger nagkalasog-lasog itong katawan ni Sebek. At dahil nga sa nagsalita na itong narrator, we assume na dito na nagtatapos itong buong God Valley incident. So overall nga merong 7 chapters itong buong God Valley incident. Yes, kung iisipin natin sakto lang itong ganitong kahaba. Pero marami pa nga ring na off-screen na scene para sa akin. Gaya ng pag-capture ng mga Holy Knights sa Davy Clan. Kung paano naglaban itong sila Garling at Sebek. At kung sino-sino pa ang nakaharap ng iba pang miyembro netong Rocks Pirates. Kaya naman dito na nga papasok yung inaabangan ng lahat na possible movie ng event na to. Sana nga soon na i-announce itong movie na to. Ang God Valley Incident movie. Dahil panigurado, yayanigin neto ang buong One Piece community. Agree naman kayo dito, di ba? Bali, ayan na nga yung analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1165. At sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!